This is dollar, tingnan nyo. Kakao. Malapit itong mamunga. Ito ay niyog, tingnan nyo. Ituro ko kayo kung sandali. Dito, cleaning is ongoing. Kasi marami akong tanim ito. Kita nyo, ang dami kong tanim patungo doon sa Sibyo. Dito rin, ang dami kong tanim. Baka sabihin ng iba, wala akong tanim, hindi yung totoo. Marami kong tanim dito, tingnan nyo. Hanggang doon sa likod. Kasi 5 hectares nga ito, more or less. Pero ang dahilan kung bakit nandito ako sa lugar ko na maraming tanim, kasi may kakao akong nasira. Sige do. Baylo, doon ka. Yan, tirahin mo do. Balik ka dito do. Pakita mo yung mga tanim natin doon sa taas. Yan. Yun sa ibabaw. Pakita mo. Doon. Yan. Sa kabilaan. Kita mo mga niyog niyan. Marami ng tanim na kakao yan. Kasi hindi madali na maglinis kasi ang laki nga eh. Hula ko ng tao. Salamat na lang kay Pergina Galamiton at Rustico kasi binigyan ako ng bagong grass cutter. At looking forward one day, ikaw Ma'am Crisme, alam ko, if you can stay here in our place, ma-inlove ka dito sa ating lupa at sa ating lugar kasi malapit sa San Miguel. Baka balang araw, ganahan ka dito magtayo ng sarili mong kubo. Okay lang ako kasi itong offer ko sa iba. Pagtatayo kayo dito ng kubo, pagkaibigan kita, hayaan kita. At timanon lang limo or for business purposes, it's a deal. Pag magtayo dito ng facility sa lugar ko, pwede. Yun ang offer ko sa inyo. Then, ang ating gagawin, sharing lang tayo, depende yon or ano mang agreement natin kasi business area ito eh, ang laki. So, pwede. Pero, ang nangyari talaga dito ako kasi gusto kong isave itong dollar natin kasi 600 pa rin ngayon sa merkado. May nag-chat na sa akin kasi season, 450 yung kilo ng iba. Pero may iba, hindi talaga bumaba, lalo na sa hagna. More or less 600 per kilo pa rin. Ipakita mo do, bakit ito namatay? Yung ay ibaba, hindi namatay. Kasi may butas, inatake ng borer. Oh. So anong kailangan natin gawin para hindi ito madali lahat? Putulin natin dito kasi para itong jumbe. Yung turo nga, pag napaa ka ng bitin dito, kinagat ka, dapat butasan mo dito para yung dugo, yung dito, lalabas pag di ka matarantar. Mayroon ring sabi, pag mapaakan ka o banakon or bitin, kain ka ng 40 na limonsito. 40. 3 times. So 120 lahat. Kasi yon nagpababa at pumpatay ng binom ng isang bitin. Yun ang sabi. Ito kasi, ang bure para itong jumbi. Pag hindi mo ito putulin, ito ay mukamang. Para itong mo daloy pa doon dito, mamatay ito lahat hanggang sa baba. So anong tips natin? Save natin to. Sabihin ng mga babasers, mali yan. Napaisip tuloy ako. Nagtanim ako ng kamote, mali daw. Anong gusto niyo? Dahon itanim? Hindi nabubuhay. Stem. Yung kanyang takway kon gabi pa. Isa lang gusto ko sabihin sa inyo. Nag-aaral talaga ako ng agrikultura. Kasi yan ang kurso ko. Galing ako ng isang state college noon. Si Biscaf Kugtong. Maraming nga mga professors nanood sa akin. Nagtuturo ako ng Biblia at saka farming ngayon. TLA yung kurso ko, lagi kong binabalik. May diploma nga ako, may transcript of record ko Pero ayaw ko ipakita kasi lalo kayong yayabangan sa akin. Pero gusto ko nang ipaalam kasi ang hirap talagang magpaniwala ng tao hindi nyo kilala. Totoo naman yun. Kaya nga maraming na-scam kasi nag-trust sa mga taong di nila kilala. Kasi ang hirap maniwala sa taong di kilala. Kaya nga ako minsan nagpakilala. At sabihin nila, pag magpakilala ako, yabang. Di yung kayabangan. Katotohanan yung sinabi ko. That my course, TLA, Technology Lab Education, naalala ko tuloy si Benedicto Sampita ng Calabasita, Bohol, yung papa ni Liti, kaibigan natin. Kasi ang galing doon sa farming, kasi farmers doon lahat ng taga Calabasita. Nanood sila sa akin. Ang galing na sa farm doon sa sa gulayan. Nako. Yun sa Mayana at sa Calabasita, yun ang mga experts. Mayroon din doon sa Alihawan na atang, galing doon, Balili.
Minsan nga, napaisip ako, pag bakante yung oras ko, puntahan ko yun, i-vlog ko yun. Pero, itong mga taong expert sa farming, nanonood sa akin kasi natutuwa sila sa estilo ko. Kasi yung kurso ko, it caters entrepreneurship, industrial arts, agriculture, business, yun, livelihood. Business ka, livelihood. So, ano ang technique para ma-save itong kakao? Pag gusto mo mag-farming, ang kutito, kaya mahal nga kasi what is the hardest thing on this earth is the most expensive thing. Yung bulawan nga, ang hirap makuha noon eh. Kamatayan yung kapalit. Kaya ang mahal, diamonds, perlas, mamatay ka doon sa dagat pag makuha yung perlas ng Mindanao. Kaya nga ang mahal. Kasi lahat ng bagay na hirap, sa hirap kinuha, mahal. Kaya nga yung babaeng humukog ilong, yung daling pasagutin, daling iwan. Pero yung babaeng pinaghirapan mo talaga, pakamatyan mo na, you will die with that. Kasi sabi mo, ang hirap kung napasagot ang taong ito. Kaya nga ingatin mo, pero lahat ng bagay na madali, may prinsipyo kasi, what is abrupt is gone easily, what is gradual, what is hard is lasting. Because the best thing is the hardest thing. So ganun, kasi ang hirap ng cacao farming. Kaya nga, kailangan nyo ng tutorial. Dito, putulin nyo. Ganyan lang kasimple. Putulin nyo. Walang ibang solusyon dito. Pero mayroon akong principle, pag mamatay ito lahat, marami akong seedlings nga reserve, kita nyo na sigong mukbang o kakao, di, palitan, kasimple. Right? Ganyan. Kasi may borer ito, mayroon itong bakterya, hindi natin ilagay ito sa puno. Atin itong i-escapo dito. Yan. Kasi yung niyog, iba yung tumatake, yung bakukang or batod or yung ibang insekto, iba rin ang matake sa kakao. Yun ang aming experience dito. So yung mga turo ko base sa experience, hindi to base sa tsamba-tsamba. Bakit ako kayo turuan ng mali? Marami nagsabi, mali yung turo mo. Hindi, magturo ka. Mag-vlog ka doon para makatulong ka sa bayan natin. Alam nyo, nagtatagalog nga ako kasi gusto kong tumalong sa ating bayan. The only way to unite the country in terms of farming, in terms of my advocacies against global warming, climate change, kailangan ko magsalita na maintindihan ng lahat, ng Hilonggo, ng mga Waray, ng pang lingwahe. Kaya nga, natutuwa ako kasi maraming nag-comment sa akin, maraming nag-message, brother, thank you for speaking Tagalog. Kasi mahal ko kayong lahat. Ang akin nangagikain, turuan ko kayo kasi may principle in life. The hardest thing sa buhay natin, gusto kong gawin na simple. Kasi yun ang isip ko, yun ang aking pagkatao. I want to make difficult things into a simplest way. Kaya nagtuturo ako ng pinakasimple. Tulad dito, putulin mo lang. Pero pag hindi nag-work out, palitan mo, tulad ng tao, pag hindi nag-work out, palitan mo. Ano mang bagay, palitan mo. Yun lang. Pero, before mo palitan yung mga bagay-bagay o tao, subukan mong isave. Kasi yung Panginoon naman, ganyan, subukan kanyang isave. Kaya Hebrew 12, 6-8, minsan God is calling your attention. May babae nga, hinulugan ng 500, tumingin sa kaliwat kanan, umalis, tumakbo. Pagkabukas, may binatilyo sa taas ng biranda, naghulog 1,000, umalis lang, tumakbo. Ikatlong araw, nahulog, kaang, yung flower pot. Anong ginawa ng babae? Tumingin sa taas at nagalit. Bakit? Malapit siyang maigo or masagasaan ng flower pot. Sabi ng laki, pira 500, 1,000, tumakbo ka lang, hindi ka nga lumingon sa akin sa taas. Ngayon, kaang, flower pot, lumingon ka. Sometimes, life goes that way. Hindi mo mapansin ng Panginoon pag hindi ka mapahirapan or masaktan sa buhay. Kaya God will do something to save you. Pero, Sirach 15:14-15, sabi ng Biblia, pag ayaw mo talaga, hayaan ka niya. Maniwala kayo sa akin. Ganyan rin ako ng prinsipyo. Pag magpaturo ka din, remain in my page, in my platform, in my group, in my ministry. Pero ayaw mo, din hayaan kita. Ang importante, sinubukan kong i-convince ka. Yan ang prinsipyo ko. Tulad nitong kakao, sinubukan kong i-convince to, i-save ko. Pag hindi ma-save, let it be. May kanta ng anak ko si Tia noon, Frozen. Let it goes, let it goes. Yun ang ibig kong sabihin. Okay? God bless.